Nagsisimula ang episode na ito sa lahat na nagtitipon sa labas ng kuweba. Ang batang oso na si Kyuang ay nagwawala at umiiyak na gusto niyang manatili sa tabi ng kanyang ama. Habang sinusubukan ng kanyang ina na patahanan siya, si Sejin ay hindi siya pinapansin at tinatanong si Taeo kung napuno niya ba ng maraming sibuyas ang kanyang bungkos. Sumagot siya ng oo, at sinabi na napuno niya ito salamat sa tulong ng mga empleyadong lobo. Pagkatapos nito, lumapit si Sejin sa batang oso at tinanong kung magpapatuloy ba siyang magpakabata. Tinanong niya kung ano ang sinabi niya bilang kanyang ama kanina, at sa mga luha sa kanyang mga mata. Sumagot si Kyoang na sinabi niyang manatili siya at protektahan ang kanyang ate na reyna ng mga pukyutan. Ang reyna ng mga pukyutan at isa sa kanyang mga anak ay nakaupo sa kanyang ulo habang sinasabi ito. At pagkatapos ay tinanong siya ni Sejin kung magpapatuloy ba siyang magpakaabala kahit na matapos ang mga utos na iyon. Sa wakas, pumayag si Kyoang na tumigil, ngunit kapalit nito. Gusto niyang mangako si Sejin na babalik siya agad mula sa kanyang paglalakbay. Hinawakan ni Sejin ang kanyang noo at sinabi sa kanya na babalik siya agad. Tinanong niya si Kyoang kung kaya niyang maghintay. Naniniwala si Kyoang sa kanyang ama at tumango na parang isang sanggol. Doon, tinawag ng leader ng mga lobo, si Elka, si Sejin na dakilang itim na dragon. At sinabi na siya ang mag-e-escort sa kanya ngayon. Sakay ni Sejin ang likod ng lobo kasama ang itim na mandirigmang kuneho, at si Taeo ay sakay sa kanyang balikat. Naalala ko ang eksenang si Naruto ay nasa tuktok ng isang piramide ng mga pulaka. Sinabi rin niya sa mag-asawang Minotaur, sina Ox number 3 at Ox number 4. Na oras na para magtungo sa waypoint kung saan naroon ang hari ng mga Minotaur. Sinimulan nila ang kanilang paglalakbay habang kumakawe si Kyoang sa likod. Dahil sa mabilis na bilis ng takbo ni Elka, madali nilang nalampasan ang malawak na distansya sa pagitan ng bukid ni Sejin at teritoryo ng mga Minotaur. Pinuri ni Sejin si Elke sa kanyang bilis para dito. Ngunit sina Taeo at ang itim na mandirigmang kuneho ay nakatikip ang mga mata dahil sa malakas na alikabok. Biglang napansin ni Sejin ang isang madilim at malungkot na lugar ng mga burol sa kanyang harapan at tinanong kung ano iyon. Sa unang tingin, parang kagubatan, ngunit ito ay sobrang dilim at hindi natural. Halos parang aking hinaharap. Sumagot si Ox number 3 na iyon ang lugar kung nasaan ang mga salbaha. Ngunit hindi iyon sapat na paliwanag. Si Ox number 4 ang tila mas matalino at mas matalim sa kanilang dalawa. At sinabi niya kay Sejin ang detalye tungkol sa madilim na lugar. Ipinaliwanag niya na kahit sa ika-79 na palapag, maraming teritoryo. Ang teritoryong kanilang tinutungo ay pag-aari ng mga Minotaur. Habang ang lugar ng bukid ni Sejin ay teritoryo ng Mama Bear na si aka, ang Pulang Balahibo. Tungkol sa madilim na kagubatan, ito ay teritoryo ng tinatawag na tiwaling mga nilalang ng kanluran. Curious si Sejin tungkol sa kanila, ngunit hindi sinabi ni Ox number 4 ang maraming maliban sa. Sila ay hindi laging tiwali. Sinabi niya kay Sejin na sa ngayon, hindi maganda para sa kanya na malaman ang mga detalye o pumunta malapit sa lugar na iyon. Ipinaliwanag niya na ang lugar ay mapanganib at hinihikayat siyang huwag lumapit doon. Curious si Sejin tungkol sa mga tiwaling nilalang at iniisip na tatanungin niya si Aileen tungkol dito sa detalye mamaya. Kinuha nila ang mahabang daan para maiwasan ang madilim na lugar. At biglang, isang bola ng putik ang tumama sa mukha ni Sejin na may matinding lakas kaya't naalis siya sa kanyang sinasakyan. Lahat ay nag-aalala tungkol sa kanya. Si Taeo ang unang kumilos. Sinundan ni Ox number 3. Tinanong kung ayos lang siya, at pagkatapos ni Elka, natakot na may naglakas loob na tamaan ang dakilang itim na dragon. Tumayo si Sejin at sinabi sa lahat na ayos lang siya habang pinupunasan ang putik sa kanyang mukha. Pagkatapos niyang tingnan ang putik sa kanyang mga kamay, tumingin siya sa harap at nakita ang isang grupo ng mga Minotaur na kumakain ng putik. Ang simpleng pagtingin dito ay nagpapagulo sa akin. Ngunit napagtanto ni Sejin na ang mga Minotaur ay kailangang kumain ng putik dahil wala nang ibang makakain sa lugar na ito. Naiintindihan din niya na ang kakulangan ng pagkain ay ang dahilan kung bakit sila nagiging baliw kapag nakakakita ng anumang berde. Habang nag-aalala pa rin si Sejin, hiningi niya ang tulong ni Taeo. Habang nakaupo pa rin si Sejin sa lupa, sumama sa kanya ang itim na mandirigmang kuneho at hinihikayat pa si Taeo na bumaba. Ang pusa ay kumikilos na parang isang entitled na bata at sinabing hindi siya bababa dahil ayaw niyang tumapak sa putik. Habang humihingi ng paumanhin si Elke kay Sejin para sa nangyari, si Ox number 4 ang kumilos. Tinanong kung sino ang naglakas loob na magtapon ng pagkain sa kanilang bisita. At isang Minotaur na mukhang bully ang lumabas upang salubungin ang mag-asawang matagal nang hindi nakakauwi. Tinanong kung saan sila nagpalipas ng panahon, at pagkatapos ay napansin ang mga bisita.
Sinabi niya kay Ox number 3 na siya lamang ang makakatulong sa kanya. Siya ay masyadong mahina upang magdala ng anumang laruan sa lugar na ito at hiningi na ibigay sa kanya upang makapaglaro siya. Nahumantong sa kanya sa isang malakas na suntok sa mukha mula kay Ox number 4. Ang suntok ay nagpapaikot sa buli sa hangin bago bumagsak sa kanyang likod. At iniisip ko na ito ang mangyayari sa laban ni Mike Tyson at Jake Paul. Doon, idineklara ni Ox number 4 na wala silang oras at kailangan nilang agad na magtungo sa hari ng Minotaur. Ang kanyang kasintahan ay nagpa-fangirling mula sa likuran at nagsisimula akong magtaka kung bakit ang isang tulad ni Ox number 4 ay pumapayag na makipagrelasyon sa kanya. Sa gitna ng mga ito, isang Minotaur ang nagmamadali patungo sa kanilang hari upang ipaalam na ang mag-asawang Minotaur ay bumalik. Ngunit may dala silang kakaibang mga bisita. Bago pa magtanong ang hari ng Minotaur, sina Ox number 3 at Ox number 4 ay humarap na sa kanya. Idineklara nila na dumating sila kasama ang mga bisita mula sa teritoryo ng Pulang Balahibo. At ito ay nagpatensyon sa iba pang mga Minotaur. Ang hari ng Minotaur ay nabawasan ng kaba dahil dumating sila mismo upang makipagkita sa kanya. Dahil hindi na niya kailangang aksayahin ang kanyang mahalagang oras sa pagpunta sa kanila. Malugod niyang tinanggap ang mga puti na farmer na kuneho, na kanyang pinaniniwalaan ng mga tauhan ni Pulang Balahibo. Ngunit nabigla nang mapansin na ang tanging puti sa kanila ay ang t-shirt ni Sejen. Sinabi ng hari ng Minotaur na hindi siya mukhang puting kuneho at tinanong kung sino siya. At ipinakilala ni Sejen ang kanyang sarili pati na rin si Theo. Well, hindi pa nakikita ng hari ng Minotaur ang mga tao. At ipinapakita ito dahil iniisip niya na ang pangalan ni Park Sejen ay ang pangalan ng species. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa species na tinatawag na Park Sejanus, ngunit mabilis siyang nagpatuloy at pinuri siya sa pagpunta rito. Ang hari ng Minotaur ay sumandal sa kanyang trono at sinabing ilang araw na ang nakalipas, natikman niya ang damo na kanilang inani at sinabi na tiyak na mahirap para kay Sejen na mabuhay sa ika-79 na palapag na may mahina niyang kapangyarihan. Dagdag pa niya na hindi niya alam ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho sa ilalim ng Pulang Balahibo ngunit nangangako siyang ililigtas siya mula sa Mama Bear kung sakaling nakararanas siya ng anumang uri ng kawalang katarungan. Ipinahayag niya na ito ay kanyang konsiderasyon para sa mahihinang halimaw tulad niya at pinapayagan niya si Sejen at ang kanyang grupo na magsalita ng malaya. Ngayon, magbibigay si Sejen ng katotohanan at sasabihin sa kanya na nagkakamali siya tungkol sa ilang bagay. Una, hindi siya nagtatrabaho sa ilalim ng Mama Bear kundi siya at ang kanyang anak ang tumutulong sa kanya. Pangalawa, hindi siya narito upang humingi ng kaligtasan mula sa hindi patas na pagtrato, kundi upang magreklamo tungkol sa isang bagay. Sinabi ni Sejen sa hari ng Minotaur na narito siya upang humingi ng kabayaran para sa ninakaw niya mula sa kanyang bukid 3 araw na ang nakalipas. Sinabi niya ito kay Sejen na may mapanlibak na ngiti, na maliban kung nais niyang matawag na magnanakaw, kailangan niyang bayaran ang utang niya. Hindi maganda ang pagtanggap ng hari ng Minotaur sa kanyang mga salita at nagalit siya kay Sejen, hinahamon siya na ulitin ang sinabi niya. Dinurog niya ang bato sa ilalim ng kanyang paa, tinatanong kung paano nang ahas ang mga mababang uri tulad niya na akusahan siya ng pagnanakaw. Tumanggi siyang tanggapin ang alegasyon na ang pinakamalakas na nilalang sa ika-79 na palapag, ang hari ng Minotaur, ay isang magnanakaw. Si Sejen ay halos hindi makapanindigan sa harap ng malakas na sigaw ng hari ng Minotaur. Ngunit habang pinipigilan niyang lumipad ang kanyang sombrero, tinanong niya siya kung ano siya kung hindi isang magnanakaw, at sinang-ayunan ni Theo ang kanyang opinyon. Pagkatapos ay sinagot siya ni Sejen, tinanong niya, hindi ba't ang mga Minotaur ay mga mandirigma ng karangalan? Ngunit sa halip na mapahiya sa kanyang ginawa, nagalit ang kanilang hari. Dahil sa kanyang mga salita, nagsimulang magduda ang ibang mga Minotaur kung nagsasabi nga ba ng totoo ang tao. Nagtataka sila kung talagang ninakaw ng kanilang pinuno ang damong kinain nila 3 araw na ang nakalipas. Nang makita silang nagdududa, nagbago ng poster ang hari ng Minotaur at sinabi kay Sejen na mukhang nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Nagbigay siya ng palusot na bilang tagapagtanggol ng waypoint, may limitasyon sa kanyang mga aksyon sa labas ng kanyang pwesto, at dumaan siya sa kanyang bukid ng nagmamadali. Hindi niya nagawang makipag-usap ng matagal, kaya kinuha na lang niya ang damo, ngunit may intensyon naman siyang bayaran ito kalaunan. Ang hari ng Minotaur ay bahagyang kinakabahan pa rin sa kanyang sagot at tumawa na lang para itago ito. Tinanong niya si Sejen kung ano ang kanyang kahilingan upang matupad ito. Handa siyang magbigay ng mga bihirang o maalamat na mga bagay, ngunit hindi interesado si Sejen sa alinman sa mga iyon. Sa halip, tinanong niya ang hari ng Minotaur kung maaari siyang pahintulutang gamitin ang waypoint.
Nagulat ang hari ng Minotaur at tinanong siya na ulitin ito, at sinabi ni Sejen na ang nais niyang kabayaran ay ang pahintulot na gamitin ang waypoint. Tila katanggap-tanggap ito para sa hari ng Minotaur at napagpasyahan niyang igalang ang kahilingan ni Sejen. Tinawag niya ito upang matupad ang kanyang nais, at tuwang-tuwa si Sejen na sa wakas ay makakalabas na siya ng tore. Umakyat siya sa plataporma at lumakad patungo sa waypoint nangangarap na makalabas. Napansin niya ang higanting lumulutang na kristal at inabot ito. Nang hawakan ito ni Sejen, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa sistema. Sinabi sa mensahe na ang waypoint ng Torre sa ika-79 na palapag ay Nos Avenue na, at ngayon ay naglulod na ng ibang Nos Avenue na waypoint ang sistema. Gayunpaman, dahil hindi pa siya nakarating sa ibang palapag, wala pang ibang waypoint bukod sa ika-79 na palapag ang nakatala sa kanyang data, at hindi siya makalipat sa ibang palapag. Nabigla siya na hindi siya makaalis, at tinanong siya ng hari ng Minotaur kung ito ay dahil hindi siya ipinanganak sa loob ng tore. Hindi niya alam kung paano nakarating si Sejen sa ika-79 na palapag. Ngunit ayon sa patakaran ng tore, lahat ng mga dayuhan ay maaaring pumasok sa tore. Ang lahat ng mga dayuhan ay kailangang magparehistro sa mga waypoint sa bawat palapag simula sa unang palapag. Iyon lang ang tanging paraan upang ang mga dayuhan na inanyayahan sa tore ay makalipat sa mga palapag. Sinabi ng hari ng Minotaur kay Sejen na, kung ang tanging palapag sa kanyang listahan ay ang ika-79, hindi siya kwalipikadong pumunta sa ibang palapag. Sapat na iyon upang mawasak siya, at bumagsak si Sejen sa kanyang mga tuhod habang ang kanyang pag-asa na makalabas ng tore ay nawasak. Sa ganito, nagtatapos ang video. Sabik na si Sejen na makalabas ng ika-79 na palapag, ngunit niloko siya ng tore. Hintayin natin kung paano siya makakakopong sa sitwasyong ito at kung ano pa ang mangyayari sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli, pindutin ang like at subscribe button kung hindi mo pa nagagawa, at tingnan ang iba pa naming mga video.